Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang mahalagang issue na madalas ay hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Ito yung osteoporosis. Isang kondisyon na unti-unting nagpapahina sa ating mga buto at nagpapataas ng panganib ng pagkabali. Yan nga, Audrey, upang magbigay linaw at tips kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga buto, ay makakasama po natin si Dr. Leo Olarte. Magandang umaga at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Welcome back, Doc. Good morning. Magandang umaga, Rise and Shine Pilipinas. Dr. Leo Olarte po at your service. Okay. Doc, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, pakipaliwanag nga po bakit nangyayari po itong osteoporosis? Okay, ang osteoporosis po ay tinatawag na silent killer. Silent killer. Isang sakit sa buto na makikita natin sa mga tao na hindi wasto ang pagkain, kulang ng calcium, kulang ng vitamin D, hindi nag-exercise, umiinom ng alak, naninigarilyo. Yun ang pangkaraniwan na sanhi ng osteoporosis. Madaling mabali, sa madaling salita, madaling nababali ang buto. Yun nga, Doc, nasabi nyo na yung mga pangunahing sanhi ng osteoporosis at yung mga lifestyle na maaaring makaapekto po rito. Ano po ba, bakit, Doc, specifically, bakit nakakaapekto yung mga bisyo na ito doon nga sa osteoporosis? Yeah, ang paninigarilyo, ang pag-iinom ng labis, walang exercise, yan ang naging sanhi talaga ng madaling pagkabali ng ating buto. Brittle bones kasi tinatanggal ng mga ito ang calcium sa ating buto, kaya naging marupok. Madaling mabali ang ating buto. Mas lalo na pag matanda na tayo, hindi na tayo nagre-regla or postmenopausal, pati sa mga lalaki, ay madaling mababali ang buto pag ganon tayo. So, Doc, factor po yung edad na ito yung nararamdaman na pag nagkakaedad na po ang tao. Pero ano po yung karaniwang sintomas ng osteoporosis? Paano po malalaman ng isang tao kung siya ay may seryosong kondisyon na po nito? Seryoso. Usually, ang osteoporosis ay symptomless, walang symptom, no? Pero pagka nalaman natin na meron tayong stooping, parang nakukuba na po tayo, maaaring may osteoporosis yan. Nahihirapan tayong huminga. And medyo losing height. Minsan makikita din natin yung liig natin, yung balat ng liig natin naging kulubot na kasi umikli na, nababali, nag-compress na yung vertebra dyan sa liig natin. Kaya kadalasan sa mga matanda nakikita natin kulubot na yung balat sa liig. Yun ang mga symptoms. Pero Doc, anong edad usually na-experience itong ang pagkakaroon ng osteoporosis? Sa mga bata, nag-uumpisa na ang osteoporosis pagka hindi balance yung iyong pagkain, no? Kulang ka ng calcium, kulang ng phosphorus, walang vitamin D, walang vitamin C. Edad, nag-uumpisa pa lang, bata na, mayroong tinatawag na idiopathic juvenile osteoporosis. And sa atin, karamihan pagka senior citizen or postmenopausal, hindi na nagre-regla, yung ating mga kapatid na babae or sa lalaki, mababang testosterone, ayan, kakaroon na ng osteoporosis. So, ibig sabihin, pati mga bata pwedeng magkaroon ng osteoporosis, Doc. So, ano po yung mga hakbang na dapat gawin? Halimbawa, nasa 20s pa lang nagkaroon nito, no? Para, maalis itong osteoporosis nito. Kailangan kumain ng tama, balanced diet. Kailangan mayroong gulay, Huwag palagi karne o baboy. Palagi na lang kumakain ng baboy. Baka, mamoy, maka, manok. So, hindi maganda. Kailangan mayroong balanced diet. Tapos exercise, daily, walking, running. And then, huwag uminom ng maraming alak at saka naninigarilyo. No? And
expose yourself to sunlight para magkakaroon ng vitamin D and prevent falls, yung mababagsak. Yan ang pangkaraniwang sanhi ng bali ng buto sa osteoporosis, nababagsak, nahuhulog. Pero Doc, may treatment options pa ba na available para sa osteoporosis? Yes, meron. Kailangan una-una magpatingin sa doktor, no? Kasi meron tinatawag na examination, yung DEXA, para malalaman kung nag-uumpisa na yung osteoporosis. Pero ang karaniwang gamot dyan para sa osteoporosis ay bisphosphonates. Kailangan ng doktor yan, yung bisphosphonates, kasi gamot yan. Pwedeng injection yan, pwedeng inumin. Merong alendronate, no? Meron ding itong tinatawag na raloxifene. Kailangan magpapatingin po sa doktor. Orthopedic surgeon po ang gamot dyan. Ayan. Katulad ko, orthopedic surgeon. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Patungkol po sa bone disease na osteoporosis, Dr. Leo Olarte, maraming salamat po.